Pagbabalik ng 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth at update sa gamot program, ating tatalakayin kasama si Dr. Israel Francis Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali din sa lahat ng ating tagapanood. Sir, una po sa lahat, ano po yung reaksyon ng PhilHealth sa desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik muli ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth? Well, unang-una po, we are very happy and very much appreciative of this new development of the decision of the President to return the 60 billion pesos to us, even if the Supreme Court has not yet decided on its merits or legalities, no? So, kami po ay natutuwa at nagpapasalamat sa ating Pangulo sapagkat ito po ay makakatulong ng malaki para po sa pag-sustain ng ating benefit expansion and service optimization pagdating po sa PhilHealth. Doc Ish, meron na po ba tayong update kung paano at kailan po maibabalik sa PhilHealth ang pondong ito? Although the President said immediately, pero wala pa pong mechanism kung paano po ibabalik yung pondo na ito. We don't know kung ito po ay sa subject to savings ng 2025 or kung ito po ay isasama sa 2026 GAA. So wala pa po kaming idea kung paano po ito ibabalik sa amin ng Bureau of Treasury. Gaano kalaking tulong po at gaano kahalaga, Doc Ish, ang pagbabalik ng pondong ito sa pagpapalakas po ng universal healthcare sa bansa? Well, napakalaki pong magiging tulong nito because kung matatandaan po ninyo, for almost 2 years we have been aggressively increasing our benefits and expanding our benefits. We have introduced new benefits also at patuloy po namin yung ginagawa kahit ngayong 2025. So, of course, kakayanin naman ito ng ating current pondo kahit wala pa po yung 60 billion. But kapag ka po naibigay yung 60 billion ay mas malaki po at mas masisigurado natin yung sustainability nitong ating mga programa na ito. Ganon din po ay mapopondohan yung ating tinatawag na digitalization to make our systems more convenient, more fast, more efficient for our members. Kaya po napakalaking tulong nitong 60 billion na ito kung ito po ay talagang maibabalik sa amin. Sa ano pong mga partikular na programa ng PhilHealth, posibleng gamitin ang pondong ito sakaling maibalik na, Doc Ish? Well, katulad po nitong 2025, tayo po ay naglunsad ng ating primary care benefit package, yun pong libreng gamot. 54 na gamot para sa lahat ng mga Pilipino na ang inaalat po natin or allocate natin is 20,000 pesos per person per year. So, ito po initially inilunsad natin sa NCR but we plan to implement this nationwide bago matapos ang taon or at least first semester of 2026. Ganun din po ay yung ating paglulunsad ng anti-cancer screening test na libreng makukuha sa ating mga yakap clinics. At ito po ay para sa lahat, again, ng papasok dun sa mga indicators because this is a screening. So kung ganun po ay talagang kinakailangan natin yung pondo nitong ating 60 billion pesos. Ganun din po ay tayo ay nasa stage ng pagre-review ng ating mga packages like leptospirosis, animal bite treatment, HIV treatment package, even our maternity benefits to include normal, spontaneous, and cesarean section. So lahat po yan kung matapos ang ating pagre-review at ma-expand natin ang benepisyo, ay matutustusan din po ito nitong ating 60 billion peso package na i-return ng ating gobyerno. Napakalaking tulong po at napakaganda po ng reception po doon sa Zero Balance Billing Program. So ano po yung magiging impact ng pagbabalik ng pondo dito sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan? Opo. Kung may expand po natin yung ating mga benepisyo, ibig sabihin mas lalaki po
yung benepisyo na makakaltas sa ating mga bills sa mga ospital, lalong-lalo na doon sa nagpapatupad ng zero balance bill. And so, kung lalaki po yung ating counterpart sa PhilHealth, ay oonti na lang po yung sasagutin ng gobyerno o ng Department of Health para po talagang mas maibigay natin yung zero balance billing. So we really need the 60 billion para ma-expand ang ating benepisyo. In turn, liliit yung ating counterpart para maging zero balance billing na po yung mga pasyente, although limited pa siya in government facilities, especially DOH retained facilities. Dahil po dito, Doc Ish, sa mga kinahaharap nating kontrobersiya patungkol po sa ghost projects at yung mga flood control projects, paano naman po natin mababawasan o maaalis yung agam-agam ng ilan nating mga kababayan sa paggamit nitong pondo na maibabalik sa PhilHealth? Well, tama po kayo dyan. That's why we believe in the transparency rule. At ang kasama po sa aming misyon sa Rise to 30, because kami po ay nasa 30th year na, isang PhilHealth dapat ngayon ay makapagbigay ng serbisyo na mas mabilis, patas, at dapat mas mapapagkatiwalaan ng ating korporasyon. Kung kaya't paglabas po natin ng mga bagong benepisyo, ay kasama na yung mga monitoring services, anti-fraud controls, para po masigurado na ang ating mga benepisyo ay hindi nadadaya or hindi po nagkakaroon ng kung anumang issue o concern ng ating mga miyembro. Balikan natin yung nabanggit mo kanina in passing, Doc Ish, na yung gamot program po. So, initial rollout po dito sa Luzon, saang mga lugar po ito at sa inyong assessment, paano po yung pagtanggap ng ating mga kababayan sa programang ito? Well, initially po ito ay sa National Capital Region at ngayon po ay meron na po tayong around 40 pharmacies na accredited para makapagbigay nitong gamot. Meron po tayong pharmacy chain katulad ng Generica. Meron din po tayong mga standalone pharmacies. At sa ngayon nga po ay patuloy ang pag-accredit pa ng ating National Capital Region para mas mapalawak. Ganun din po ay nagsimula na mag-credit ng mga farmasiya ang ating ibang regional offices at para makakomply po yung ating mga facilities para po ma-implement na rin natin sa kanila yung ating benepisyo na gamot. Na-test na rin po natin yung tinatawag natin na app. Tayo po ay nakapagbayad within 15 days as promised. And sa ngayon po ay nagkakaroon tayo ng mga liveness check para sa ating mga miyembro para masigurado natin na yung pupunta sa ating mga Yakap Clinic ay yun talagang miyembro na yon at hindi kung sino-sino lamang. So, kasama po yan sa gaya ng ating anti-fraud control measures. So, sa ngayon po ay patuloy na natin na ini-implement dito sa NCR and again, hopefully nga po ay maging nationwide implementation na bago matapos ang taon or sa simula ng taon ng 2026. Nabanggit niyo yung pagpapalawak po ng partner pharmacies at pagpaparami pa ng partner pharmacies. So ano po yung strategy na ipinapatupad ng PhilHealth para sa timely po na pagbabayad gaya ng nabanggit niyo na kanina? Sa ngayon po kasi meron tayong nag-introduce tayo dito sa gamot ng bagong paggamit ng teknolohiya. Meron po tayong ginagamit na gamot application na kung saan simula po sa prescription ng doktor sa clinic hanggang sa dispensing of drugs and medicines ay pumapasok na po siya sa isang app, no? At doon din sa app na yon ay makikita pa natin kung magkano pa ang remaining balance natin sa 20,000 para guided tayo doon sa magagamit pa natin sa buong taon. So yan po yung isa sa ginagamit natin na improvement in the technology, and because of that, doon po sa app, yan po ay nakakonect na sa ating system, sa payment system, para po makapagbayad tayo in 15 days. Napakahalaga talaga ng papel ng digitalization. So Doc Ish, mensahe o paalala nyo na lamang po sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig na umaasa sa mas pinalawak na serbisyo ng PhilHealth. Yes po, maraming salamat sa pagkakataon muli po para po magamit natin ang mga benepisyong gamot,
screening, ay kailangan po nating magpa-register sa ating Yakap Clinic na by choice or kung ano ang ating pipiliin. Muli gusto ko pong ipaalala yung 4Ms ng PhilHealth, magpa-register, mag-update ng information, magbayad ng premium at mag-avail ng benefits. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang tanghali. Maraming salamat din po sa inyong oras, PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, Dr. Israel Francis Pargas. Thank you, sir.